Halika na kasama ka, Bunyog. Kapag buklod ay may pag-asa, Pusong Visayas Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang Bunyog isisigaw. Bunyog, Bunyog, Bunyog. Magandang araw mga kabunyog, mga kababayan. Kulik Suliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Yan. Habang nanonood tayo ay i-share po natin yan. Binanatan ko agad ng share, para talagang dumami ang ating mga tagapakinig dito sa Bunyog Pagkakaisa. Napapanood din tayo sa Ensurrecto page at Bunyog Pagkakaisa YouTube channel. Ayan. So, pag-usapan lang natin itong mga nakaraang issue. Pero ngayon, bigla pong nagbigay ng statement yung dati pong executive secretary ni Rodrigo Duterte tungkol po dito sa kung sino po ang nangako dito sa China na paalisin ang BRP Sierra Madre, na nagsisilbing garrison po ng ating republika dyan sa Ayungin Shoal. Ayan, yan kasi yung sinabi nung nung ambassador ng Chinese ambassador, taga China. Sinabi nila, may nangako daw sa kanila. Na paalisin yung BRP Sierra Madre, Yung BRP Sierra Madre, mga kabunyog, yan ay lumang lumang barko yan na pandigma. Panahon pa po yan ng World War II. Ginamit po yan ng mga Amerikano. Tapos ibinigay sa ating Philippine Navy. At dahil luma na po siya, sinadya po yan na ipasadsad dyan sa Ayungin Shoal. So nakapermanente na po yan dyan. At yan po ay hindi naman na gumagana. Pero ginagamit po yan na base o garrison ng ating Philippine Navy. Nandyan po ang ating Philippine Navy para bantayan yung Ayungin Shoal at yung West Philippine Sea. So yan po yan. Ngayon, ang sinasabi po ng China sa pamamagitan ng kanilang ambassador, si Buang Silian, si Ambassador Huang Silian, na buwang tuloy tayo, at nung kanilang mga nandyan sa kanilang embassy, ang sinasabi ng China, may nangako daw. May nangako. May nag-promise. Sino ang Judas na nag-promise sa mga inchik na paalisin ang BRP Sierra Madre dyan po sa Ayungin Shoal? Pag-uusapan po natin yan, mga kabunyog. Bunyog, Bunyog, halika na kasama ka, Bunyog. Di ba sino bang trader dito? Yan ang pag-usapan natin. Magkaalaman na. Bigla kasing pumiyok Pumiyok si Badong, si Badong Medialdia. Yan po yung abogado po yan na executive secretary po sa panahon ng Duterte administration. Pumiyok siya, sabi niya, wala, hindi si Bossing. Hindi si Boss, hindi si Duterte ang nangako. Hindi daw siyang kanyang bossing. Ang nangako sa China na paalisin ang BRP Sierra Madre. Kasi alam niyo po yun, kaya bigla talagang natampok yung issue na yan. Yun nga po nung August 5, di ba, binombit po ng tubig ng China yung mga ating mga vessel na magdadala po ng mga supply sa ating Philippine Navy na naka-istasyon dun sa BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin Shoal. Ang dala-dala po ng mga vessel o mga bangkang Pilipino, barkong Pilipino, di natin alam kung bangka o barko Kasi pagka barko, malaki. So mga vessel na lang, mga Philippine vessel, ay yung mga supply po, tubig, pagkain, gamot, yung po yung mga dala-dala ng mga bangka natin, dadalhin po sa BRP Sierra Madre, nandun para sa mga Philippine Navy.
na nagbabantay po doon. Ang problema po, binombit po ng tubig, pinipigilan po ng China, di ba? Talagang naging international issue po yan. At yan nga po ang dahilan at para, tingin ko, para magpalusot itong China, biglang sinabi nila, may nangako naman kasi sa amin na papaalisin ang BRP Sierra Madre. Pero hindi nila sinabi kung sino. Ngayon, nagkakaturuan. O ngayon, nag-deny po dyan si Gloria Macapagal-Arroyo. Deny. Ay, hindi ako yan, sabi ni Ate Glo. Nag-deny din po si Erap. Kaya nga, nagalit yung mga anak ni pare, ni Erap. Erap, no? Oh. Kasi panahon din niya, no? Ngayon, bakit nagalit? Ang sabi kasi nung isang matabilang dila na journalist daw, si ano ang pangalan nito? Si Tiglao. Si Rigoberto Tiglao na tao yan ni Gloria Arroyo, no? Mga kampon ni Gloria yan nung naglingkod yan sa panahon ni Arroyo. Yang si Rigoberto Tiglao. Ngayon nagsusulat-sulat sa dyaryo, no? Sabi niya, si Erap. Si Erap ang tinuro, no? Si Erap ang nangako sa China. Galit na galit si Jinggoy. Sabi ni Jinggoy, ogag ka pala hindi ko na sinabi yung word na gago, ogag, binaligtad ko na lang. Sabi ni Jinggoy, ogag ka. Ganon din si JBRC to. Talagang pumalag sila doon. Hindi ang tatay namin yan, Kasi alam po ng mga politiko na to, na talagang sa issue ng China, talagang galit ang tao. Galit po ang mamamayang Pilipino, no? Bago natin pag-usapan si Miguel Dia, bati-bati muna tayo, mga kabunyog, mga kababayan. I-share po natin itong ating vlog, no? Talagang hahagupitin lang natin ang mga traidor at mga hudas dito, no? Di ba? Sabi ni Relito Ayuste, kabunyog natin to mula sa Valenzuela. Relito, pinagtatakpan din ni Robin Hood. Pati ba si Robin Hood? Padilla, si Dotae. Siyempre, pagtatakpan nila yan. Bossing nila yan, Luis Salazar, magandang gabi, Sir Kulek. Salamat po. Yan, babasahin ko yung mga comment niyo, Jose Di Masalang, ang nangako sa China ay kasapi ng komunista dito sa bansa. Yon, hindi usaping komunista to sino ba talagang nangako dito? Yun naman tanong natin di ba? Kung sinong nangako, di singilin natin ngayon. Biglang nagde-deny itong siya si Mang Badong Medialdia, si Salvador Medialdia. Hindi daw ang kanyang bossing, hindi daw si Duterte ang nangako sa China. Ang tanong, mga kabunyog, mga kababayan, naniniwala ba kayo na hindi nga si Duterte ang nag-promise sa China? Anong sagot nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Naniniwala ba kayo kay Salvador Medialgia? Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag Di ba? Sabi niya kahit naman mainit, talagang siya nagsabi, mainit ang relasyon ni Duterte at ni Xi Jinping. Hindi daw pinangako ni Duterte yun. Talaga? Sa kanya daw pagkakatanda, sabi ni Badong, ni Miguel Dia, talaga? Hindi daw si Duterte ang nangako. Ang tanong, sino? Simple lang naman yan Sino ba ang best friend? Sino ba ang best friend ng China? Sino ba ang best friend ni Xi Jinping, di ba? Kaya nagwawala sila sila JBRC to, tsaka si Jinggoy Pati yung tatay nila napagbintangan sinasabit ni Tiglao na tao naman ni Arroyo. Nagkakaturo-turuan no? Turo-turuan po ito no? Sabi ni Arroyo, hindi ako yarn. Matindi ka rin Ate Glo Deny din po si Arroyo. Hindi ako yarn. Hindi daw siya yung nangako sa China. Sabi ni Tiglao, si Erap. Si Erap daw. Galit na galit talaga sila Jinggoy. Hindi daw si Erap. Ngayon, sabi ni Badong, hindi naman si boss, hindi naman si Duterte.
Ngayon, kung sasabihin niyo si Pinoy, imposible. Kasi kung si Pinoy, dinimanda nga niya, di ba? Dinimanda nga ni Pinoy at nanalo tayo. Kumbaga, si Pinoy talaga yung nagpanalo dyan eh. Sa kaso na yan. So, sinong nangako? Oh, yung si Enrile, iba din ang kwento ni si Juan Ponce fake news Enrile, di ba? Ang sinasabi naman Enrile, sila Trillanes daw ang nagbenta. Ay mga ganyang narrative nila Enrile. Ang nagtraidor, ha? Inaano ni Enrile naman tong si Trillanes, no? Samantalang si Trillanes nga ang nagpa-atras po ng maraming mga ano diyan, Chinese vessel diyan sa diyan sa isang hindi sa Spratlys, dun sa isa sa Scarborough, no? So nalilito tayo, iba pa kasi yung Spratlys, iba yung Scarborough Shoal, ha? Iba 'yon. Oh, ngayon, sino ba talaga? Kanya-kanyang version ng kwento no? Pero, ang tiyak lang natin, simple lang ang logic dyan, tsaka common sense. Sino ba ang best friend ng China? Sagutin na natin. Di ba? Sino ang best friend ng China? Sino ba ang huling bumisita sa China? Si Duterte lang naman yun di ba? Wala nang iba O, ngayon, si Duterte, hindi na siya presidente, pero nung nakaraan po, bumisita kay Xi Jinping no? Hindi nga alam ni Marcos kung ano ang pinag-usapan. Yun po yun. Kaya nagtataka tayo, bakit si Miguel Dia biglang kumakanta ngayon? Di ba? Kasi galit ang tao. At dito po nakita yung katrayduran talaga. Katrayduran po. Kaya lumaki ng lumaki ang ulo ng China. At kailangan mapanagot talaga, dapat tanungin na yung China Sino bang nangako? Di ba? Once and for all, kasi karapatan natin malaman. O sino bang naghuhudas? At tayo naman, maliwanag naman na sa atin Kumbaga, ang lahat ng mga senyales at bulgar naman, si Duterte talaga, napaka-maka-China Kahit hanggang ngayon po, sila Roque, di ba? Tignan nyo yung mga aso-aso nila Duterte. Si Roque, pinagtatanggol pa rin ng China Binabanatan pa ni Roque ang US, ang United States, di ba? At noong panahon ni Duterte, sila Roque, sila Duterte, nagsasabi, ang China daw ay kaibigan. Yan ang sabi nila, nila Roque. Si Roque, spokesperson ng Malacanang yan. Kayo, sila ang best friend di ba? Kaya talagang kung by logic and common sense, pupunta talaga kay Duterte. Siya talaga ang nangako. Siya talaga ang hudas. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, huwag lang magde-deny. Aminin. Di ba? Aminin na. Kasi kahit hindi naman aminin alam naman ang lahat ng Pilipino. Sabi ni, teka, patugtog muna tayo ng bunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog. Sabi nga ni, Tessie Torres, sino ba ang laging nakikipag-usap sa China? Si Duterte. Hindi na nga kinausap ni Pinoy yan Alam nga namang si Pinoy, kasi si Pinoy, dinimanda na nga kasi sabi ni Pinoy, di kayo makuha sa santong usapan. Sa santong dasalan. Dinaan ni Pinoy sa santong international arbitral court. Mautak po ang Pinoy administration. Matapang pero kalmado. Doon tayo believe kay Noynoy Aquino Hindi niya dinaan sa pamura-mura o payabang-yabang ang mga ang issue sa West Philippine Sea, yung ating karapatan po sa West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone. Hindi po dinaan niya ni Pinoy sa pamura-mura o pagyayabang na magje-jetski siya, magtatanim siya ng Philippine flag. Hindi po ginawa ni Pinoy yon. Hindi kayabangan ang ginawa ni Pinoy, kundi totoong aksyon. Yung totoong aksyon na nagkaroon ng totoong positibong resulta. Kung saan po mga kabunyog, mga kababayan, tayo po ay nanalo sa kaso. Sa arbitral ruling sa Dahag, sa Permanent Court of Arbitration. Panalo po At lumabas yung desisyon 2016 July. July ba or August? Panahon na po ni Duterte. Kauupo lang ni Duterte noon. Yan. Yan po ang totoo dyan.
Kaya hindi pwedeng si Pinoy ang nangako kasi siya nga nagdemanda eh. Siya ang nagdemanda. Oh. At nanalo tayo. Diba? In fairness naman kay Jinggoy, bakit di naman pagbibintangan yung tatay nila? Diba? Eh, mahirap yun. Pero talaga tayo, ang paniniwala natin dyan, tumuturo na lahat kay Duterte na siya talagang nangako. Kaya yung pagka-traidor dapat, eto galit lahat ng Pilipino sa ginagawa ng China ngayon. Edi magalit tayo dapat sa mga hudas, hindi lang dapat sa Chinese government, kila Xi Jinping, kundi sa mga hudas na Pilipino, di ba? Yung nagpapanggap na makabayan, ayun. Di ba? Pag nangangampanya si Duterte, tinutugtugan pa ni Freddy Aguilar, makabayan yung mga kanta eh. Pil na mga DDS yun eh. Sino ngayon naghuhudas? Anong masasabi ni Freddy Aguilar dyan? Ika Freddy. Di ba? Sa totoo lang naman tayo. LB David, salamat po Ma'am LB David sa 50 stars Yung mga nakakaluwag-luwag ay mag-click tayo ng stars. At habang nanonood po kayo ay i-click nyo lang po yung share button para para lumaganap ang ating vlog, no? Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Sabi ni Joselito Samson, tanungin mo ang China, hindi yung nagtuturo ka na naman at maligo ka muna bago ka mag-vlog. Obsessed ka sa mga Duterte. Tatanungin yung China, nakita mo na nga eh. Sinabi na nga eh. Anong tatanungin pa? Sa panahon nga ni Duterte, lahat ng China nandito na. Doon siya nangungutang. Ang mga Chinese corporation nandito, Pogo. Ano pa bang tatanungin mo, di ba? Talaga tong si Joselito Samson nagtatanga-tangahan ang tawag dito. Nagtatanga-tangahan ka, boy. Ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Tinawag pa nga nilang friend daw ang China di ba? Paulit-ulit yan sila Duterte noon. Pinagtatanggol ang China nung panahon ni Duterte. Kaya nga, kahit po sa mga ating mga military, kampo ng militar, nagtayo po ng mga yung communication satellite ba yun? Di ba? Doon itinayo yung mga communication facilities ng mga telcos na partly pag-aari ng China. Di ba? Kahit sa loob ng military kampo po ng militar ng Republika ng Pilipinas, pinasok po ng mga itinayo ng China yung kanilang mga satellite doon. Kaya nga, di ba, sabi sa Senado, tanggalin din yun. Nila Subiri. Panahon ni Duterte yan. Ano pang mga nangyari nung panahon ni Duterte? Dumami po ang mga inchik dito. Dumami ang Pogo. Di ba yung Pogos? Napakadami po dyan, mga inchik ang may-ari, kumpanyang inchik. Sugalan po yan online. Kaya nga meron din pastillas scam yung binulgar nila tulpo. Mga inchik po, pumapasok dito sa bansa. Kunwari, pastillas yun, pero suhol pala yun sa Bureau of Immigration. Kaya huwag kayong nagtatanga-tangahan. Ngayon, sinasarado nyo yung mata nyo. Nung panahon ni Duterte, talaga tutang-tuta. To the point na tinawag pa nga ni Duterte province of China itong Pilipinas. Isipin nyo yun. Tapos, nung hindi na presidente si Duterte, sino ba? Bumisita naman siya sa China. Bakit hindi inutusan ni Duterte na magpatrol ang Philippine Navy dyan sa Ayungin Shoal o i-escortan ang mga mangingisda? Hindi inuutos ni Duterte yun Tapos ang sabi pa ni Duterte, magpapaalam daw siya kay Xi Jinping para yung mangingisda natin makapangisda. Isipin nyo, ikaw ang nanalo sa kaso, tayo, ang Republika ng Pilipinas ang panalo sa kaso, tapos magpapaalam ka. Talagang siya mismo ang naglalaglag sa Pilipinas sa issue ng West Philippine Sea. Ano pang mga gusto niyong malaman? Sabi rin ni Duterte, yung panalo natin sa West Philippine Sea, yung desisyon po ng Permanent Court of Arbitration sa Dahag. Sinabi ni Duterte ay piece of paper lang o isang pirasong papel lang yan. Anong sabi ni Duterte? Hindi ko talaga kaya yan Inutil ako, sabi niya. Sabi niya yan. Inutil daw siya. At yan daw panalo ay isang piece of paper lang. Isipin nyo. Samantalang maraming pwedeng gawin ng Pilipinas sa panalo na yan.
Ang iniisip ni Duterte, gera. Eh, di naman gera ang usapan dyan eh. Maraming paraan para i-pressure ang China. Patawan sila ng mga economic sanctions, di ba? Gaya ng ginagawa ng paglaban ng Indonesia, ng Thailand, ng Japan, di ba? Na may mga issue din sa China na nambubuli. Oh. Kaya bakit nagbubulag-bulagan ng maraming tagasunod ni Canor, di ba? Sa bagay kaya nga kayo panatiko ni Canor, talagang panatiko kayo, di ba? Oh, ngayon, sasabihin sinong nangako? Sino pa ba ang best friend? Bakit pa tayo magbubulag-bulagan? Hindi alam na, di si Duterte, di ba? Oh, die hard sa mga kaidigong sa China, sabi ni Melio Melody. Oo nga kitang-kita na nga, yung mga pogos lang, pinapasok lahat ni Duterte dito yan. Mga sugalan po yan di ba, nagkaroon pa ng mga kidnapping dyan. Sinasabi, nagiging front pa ng mga drug trade yan, mga droga, prostitusyon, di ba? Kidnapping, yan ang dala ng pogo. Mga online gaming po yan. Offshore, online gaming po, mga sugal po yan, sugal. Pati nga yung sa Island Cove, Cavite, di ba ginawang pogo yun? Binenta ng mga Remulya, yung isla sa Cavite, yung Island Cove. Di ba? Pogo rin yun tama ka, sabi ni Melio Melody. Salamat po, Eli Joquinto, si Duterte talaga ang salarin. Ngayon, yung huling bisita niya kay Xi Jinping, anong pinag-usapan? Biro mo, talagang kahit hindi na siya presidente, kaya kahit anong deny ni Salvador Medialdia, kitang-kita ang lahat ng facts. Huwag natin i-deny po yun, mga kabunyog, mga kababayan. I-share po natin itong ating vlog. Sabi ni Pedro, mga DDS to. Pedro Salansa Lumakang. Kulex, nakinabang ka rin ang COVID yung binigay sa China. Vaccine. Sinovac ang Amerika, may binigay ba? Sobra kayo, believe sa Amerika. Ano siya sabi nitong si Mang Pedro? Pinag-uusapan dito, sinong naghudas? Anong believe sa Amerika pinagsasabi mo? Pinagmamalaki mo yung Sinovac ng China. Talagang maka-China din tong si Pedro Tuntua ka dyan sa vaccine ng China. Naturukan ka ba niyang Sinovac na yan? Kung ako lang, ayoko magpaturok yan Alam nyo, malaki. Hindi sa pagiging bias, no? Naniniwala tayo sa siyensya, sa mga medical expert, di ba? Pero pagkakasigaling ng China, tas vaccine, duda ka na agad Paano ba ginawa yan? Baka peki yan. Hindi mo na alam. Sa totoo lang. Di ba Pedro Lumakang? Tuntua ka dyan. Hindi na nga natin alam Basta galing sa China, hindi mo na alam kung totoo ang sinasabi nila. Tignan nyo kung gaano nga kasinungaling yung ambassador o yung huling balita lang. Pedro Salansa Lumakang, baka hindi mo pa narinig yung huling balita. Anong sabi po nung ambassador Huang Silian? Si Buwang Silian. Sabi ni Buwang Silian, kaya lang naman namin binomba yun kasi okay naman sana kung humanitarian daw yung dala ng vessel. Kung humanitarian, ibig sabihin kung pagkain, di ba? Ang sinasabi daw ang sinabi niyong ambassador, ano daw kasi ang dala nun? Pang construction materials daw pa, magtatayo na daw ng isla. Tingnan mo yung kabuang na yan. Bastos pa, mayabang pa yung ambassador na yan Bastos po. Kaya nga, dapat yan pinapalayas na sa Pilipinas. Napakasinungaling. Samantalang kitang-kitang binobombit nila, pwedeng mamatay yung mga Pilipino dun Kaya nagtataka ako bakit may mga Pilipinong nagtatanggol pa dyan sa China, Pedro Salansa Lumakang, ano ka ba? Pinoy ka ba o inchik ka, di ba? Kakabuisit Sa ngalan ni Duterte, pagtatanggol nyo yung mga bully na yan, hindi nyo man lang maramdaman yung pagmamahal sa bayan. Alisin na yung politika, di ba? Anong sabi nga ni Tariela, ni Navy, si Sir Taliera, captain ba yun? Ano bang rango ni Sir? Ang kakampi sa China, traidor na talaga. Sabi niya, traidor. Ang kakampi dyan sa China, sa ginagawa sa atin.
Sabi, napakasinungaling ng ambassador. Sabi nung ambassador Huang Silya na yan, yun daw, nagdadala daw ng mga pang-building materials daw. Kasi gawain nila eh. Gawain kasi ng China yun eh. Yung mga shoal, di ba, ginagawa po nila sa Mischief Reef, ginagawa nilang military base. Nagkakaroon sila, hindi lang reclamation eh. Talagang kasi yung mga structure po na yan, halimbawa shoal, no? Hindi naman ako geologist, ano? Pero yung shoal, hindi po yan nakaangat sa dagat eh. Yan po medyo lubog yan sa dagat. Submerged po yan. Nakasubmerged. Pero pwede yung ginagawa ng paraan, maging isang isla siya, maging military base. O ganun ginagawa ng China sa mga shoal dyan, sa mga reefs. Iba't ibang definition po yan. Shoal, reefs, di ba? Yan ang ginagawa ng China. Gawain kasi nila. Sasabihin pa na okay naman daw pag humanitarian. Talagang sinungaling tong ambassador na to. May mga Pilipino pa bang bumibilib dyan? Lahat ng Pilipinong kampi sa China, lumayas na kayo. Punta na kayo doon sa kanilang bansa. Doon kayo, di ba? Mga walang hiya eh, di ba? Makakampi lang kayo kay Duterte. Aanuhin nyo eh. Ibebenta nyo ang inang bayan. O di ba? Sabi ni Willie Grant, the 30-old man tapat na tagasunod ng China, yun ang Judas kasama ng mga kaalyado niya. Opo. Ngayon naggagaling-galingan sila Robin Padilla, sila Bato. Pero nung panahon ni Duterte, paano yung masabing makabayan kayo? Himod-puwet kayo sa China. Lahat ng ginagawa ng China sa atin, tanggap ng tanggap. Wala naman kayong kontra. Wala kayong kontra sa Pogo, yung pangungutang sa China. Ako, hindi ako maka-US. Sa totoo lang. Pero, kahit pa paano, makita mo naman yung US. mas maayos-ayos, di ba? Sa totoo lang. Yung EDCA. Meron tayong mga reservation ng mga argument dyan. Pero, sa panahon ngayon, kailangan din talaga. Although talagang meron tayong mga, rin dyan, issue sa United States. Pero, kung ikukumpara mo sa China at US, medyo maayos-ayos itong US, di ba? Hindi dahil maka-Amerikano tayo. Kundi, kumbaga, sa panahon na may mas malaking kalaban, kailangan yung pwede nating kakampi, gawin muna nating kakampi dahil mas meron tayong malaking kalaban. Yan yung China na yan. Yun ang aking posisyon di ba? Hindi ko sinasabing lahat ng ginawa ng US ay tama, di ba? Pero sa panahon ngayon, mas magandang kakampi ang US kaysa sa China na garapal po. Kasi ang China, wala na silang sinasabing totoo. Mga sinungaling sila yung sinabi nila ngayon, sinasabi nila sa harapan, iba yung ginagawa nila. Sabi nila, gusto namin ma-resolba ang sigalot sa mapayapang paraan. And yet, gusto nilang i-resolba, pero tayo sila ng tayo ng mga military base doon, sa Spratlys, di ba? Sa mga, shoal dyan, sa mga reefs dyan, tayo sila ng tayo. Tapos, nambubuli sila, binobombit nila yung mga, vessel, okay, mga mangingisda, binobombit, tinataboy, kulang na lang, patayin nila. Ganon ang ginagawa ng China. Mangingisda yung mga mangingisda natin. Kulang na lang po patayin nila kami, nakausap namin yung mga mangingisda sa Zambales Talagang binabantayan ng mga Chinese vessel yung parte pa ng ating exclusive economic zone yung dagat na yun. Sabi nga ng mga mangingisda sa Zambales, nakausap namin, matagal na silang nangingisda doon. Pero nang pumasok yung China na yan, wala na. Hindi na sila makapangisda. Ganyan kawalang hiya Sinungaling. Gusto daw nila, sila daw kaibigan. May kaibigan bang ganyan? Di ba? Tapos may mga Pilipino, kumakampi sa China. Yung propaganda kasi ng China, dinadala nila Duterte Sa totoo lang. Ginagamit si Duterte, nagpapakatuta sa China para papabanguin yung China. Kaya lang booking na booking hindi makakalusot. Sige nga, kahit saan nyo daanin, bakit nagkaganyan yung China na yan? Samantalang nung pinalagan, tignan nyo,
nung binombet nila ng tubig tong mga vessel na magdadala ng supply diyan sa BRP Sierra Madre. Oh. At 'di ba sakto 'yon yung resolusyon ni Risa Ontiveros sa Senado. Oh, na pinirma ng mga senador at nagalit na yung mga senador. Doon din tayo kahit paano okay 'yun. Kahit paano naman kinalimutan ng politika, kalimutan muna politika kahit sila Subiri o sila Jinggoy o sa ngalan ng to be fair, nagkaisa muna pansamantala against China. O pumalag ang gobyerno, ibig sabihin at least matibay yung pagpalag ng gobyerno. Nagkaisa kahit sa social media, tignan nyo. O kahit yung mga dilawan, sinasabing kakampings, o kahit sabi mo ibang mga DDS o yung mga loyalist ni Marcos, pag nakita niyo yung comment section, nagkakaisa pagdating sa issue ng China na galit ang Pilipino. At least dito sa issue na ito, maliban na lang sa mga engot. Ha? O di ba? O ngayon, pumalag kasi tayo. Nakita rin ng China tapos nagsalita na ang Japan. Ito lang yung huling meeting po ng Japan, United States, tsaka Korea. Korea ba yung kasama? 3 bansa. At sinasabi, hindi talaga tama yung ginawa ng China na pambobomba ng tubig. Hindi tama. Pati ang European Union, nag-react yung mga bansa sa Europa. Nung dumadaan na yung vessel doon uli, hindi na nila binobomba. Ano na rin sila natakot din. Yun yung nagagawa pagka talagang pumapalag ang isang bansa. Diba? Kaya nung may supply mission uli, hindi na binobombet. Kasi pumalag na pumalag yung Senado. Pumalag yung international community, nagsalita lahat, na-pressure ang China. Hindi nila binobomba ngayon. Yan ang nagagawa pag pumapalag ka. Pero kapag nagpapakatuta ka, lalong lumalaki ang ulo. Ganun ang ginawa ni Duterte. Bakit ngayon hindi sila pumapalag? Kulang na lang, mapitpit yung Chinese ambassador. Sabi pa nung Chinese ambassador, gumagawa kasi ng gulo yung 3 bansa Parang nagkakampi-kampian. Sabi ba naman ni Buwang Silian? Isipin mo sinabi ni Buwang Silian, yung daw meeting ng Amerika, ng Japan, tsaka South Korea, gumagawa daw ng gulo. Pinagbintangan mo pa yung bansa na yan. Sino ba gumagawa ng gulo? Di ba kayo? Di ba? Kayo yung nambobombet, kayo yung nagbubuli, kayo yung ayaw sumunod sa pinirmahan ninyo, kayo yung nagtatayo ng military structure. Sino bang bully? Paano napunta sa Amerika, Japan at South Korea na sila gumagawa ng gulo? Nagkakampi-kampihan daw. Hindi siya nagkakampi-kampihan. Kino-call out lang tong China. Ngayon, tong si Buwang Silian, na dapat pinapalayas na yan sa Pilipinas, ayan, nagsisinungaling na naman, nagpapalusot. Ngayon, di ba, mga kabunyog, mga kababayan, may mga iba pang Dutards dito na talagang panatiko Yung iba nga nagigising na Tanggap na nila. Alam nyo ba, marami din mga naniniwala kay Duterte, naloko ni Duterte. Nahihimas-masa na sila. Talagang nakita naman nila. Hindi naman lalaki ang ulo ng China na yan kung hindi naging best friend ni Tatay Digong nila. Di ba? Aminin nyo na ang totoo. Kaya kung may hudas, alam na natin ang hudas, di ba? Sabi ni Anak Sug o Ugly Boy. Ano ba sabi mo? Hindi ko natuloy. Tanungin mo si Trililing, 16 times nagpunta ng China. Pinake news ka niyan, Rile. Na-vlog na natin siya. Anong 16 times? 14 times lang, 7 meetings sa Pilipinas, 7 sa China. Fake news kayo na Enrile Yan ang nagagawa ng fake news. Hanggang ngayon, dinidiin nyo. Diba, Anak Sub Ugly Boy? Pinapaniwalaan nyo yung fake news Sinabi na, diba? At napaatras nga ni Trillanes yung mga Chinese na mga barko doon. Paano 16 times, mali agad Sabi ni Lito Luzon, bugok na sino bang bugok? Kayo ang bugok. Mga traidor kayo, di ba? Traidor di ba? Dapat tayo maka-Pilipino tayo. Sabi ni
Magsaya Frederick, sino ba tong taong ito? Huwag kayong manood dito, di ba? Kung ayaw ninyo. Galit na galit po ang mga Duterte dito na mga nagtatanggol sa China. Ang issue lang natin dito, yung China, sinungaling at bully. At ngayon, sinasabi ng China nga, meron kasing nangako sa kanila. Nagtuturuan. Nagtuturuan. Sabi ni, ulitin ko yung sabi ng tao ni Arroyo, si Tiglao, si Erap daw. Kaya galit na galit si Jinggoy tsaka si JBRC to. Si Erap daw. Nasabihan siyang ogag ngayon. Si Gloria Arroyo nag-deny din. Hindi daw siya, sabi ni Gloria. Tapos ito nga, latest, si Salvador Medialgia, yung dating executive secretary ni Duterte. Sabi, hindi daw si Duterte yun. Sino? Di ba? Huwag tayo kasi nagtatanga-tangahan. Sa LB David, salamat po, Ma'am LB, ha. Alfredo Cui, kasalanan ni Duterte yan. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan, ang liwaliwalag, Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklot. Salamat pala sa sa mga nagsisend ng stars. Maraming salamat, Ma'am LB David. Francisco Antonio Mabunga, kabunyog natin mula sa Montalban. Kunin na ni Lucifer si Tanda. Sinong Tanda? Tanda. Sore eyes. Albonso, pinagtatakpan ni Butete, punta na kayo sa China, mga kurakot. Pinagtatakpan nyo daw. Kahit nga ngayon si Roque, ano pa rin yung kanyang mga paliwanag, si Roque, maka-China pa din di ba? Kaya nga yung ating mga Philippine Navy, Philippine Marine, Philippine Coast Guard, saludo tayo sa inyo, kami sa inyo mga sir. Saludo kami sa inyo, di ba? Kahit nga yung tignan niyo yung reclamation po sa Manila Bay. Ang contractor pa rin, China pa rin. Ganun katindi. Kahit yung contractor po dyan sa reclamation sa Manila Bay, yung kasosyo po, yung kasama sa kontrata nila Gatchalian, yung pamilyang Gatchalian, ayan po, mga Chinese, Chinese company o corporation na pag-aari ng gobyerno ng China. Ang contractor dyan, sa dredging po ng reclamation sa Manila Bay. Isipin nyo yun. Nagnanakaw ng ating teritoryo, bibigyan pa ng kontrata. Di ba? Magnanakaw ng teritoryo, tapos bibigyan mong kontrata. Di ba napakasama? Ewan ko kung hindi naiintindihan to ng mga ibang kababayan nating Pilipino Di ba? Carmen na po yan, si Tandang Kanor at mga kasabwat ni Dutaing, Maylay ni Taning, mamamatay tao at grabing kurap. Jimmy De Vera, Sir Jimmy, salamat po nako, talagang inatake na naman tayo ng mga rito, ng mga sarado ang isip. Rogelio Agam, sabog. Anong sabog? Ako maayos ang aking lohika, ang aking common sense. Di ba yung sinasabi natin dito? May mga batayan tayo Hindi naman to inventong kwento. Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklot. Sabi ni Orville Lugawe, mabuhay Tatay Digong og Vice. Mabuhay ba? Okay. Weng Magallanes, ano daw? Ano nga ba, di ba? So hanggang dito na lang ang ating vlog, mga kabunyog, mga kababayan. So tayo hindi tayo nagpapabola kay Salvador Medialgia. Alam natin, yung boss mo na si Duterte, ang nag-traidor dyan, Artemio Viola, hindi ko alam kung marami pang bulag at bingi. Isa lang ang nakikipag-usap sa mga inchik, yung isang senador na bata ni Pinoy, wala nang iba. Talagang kwentong barbero ni Enrile pa rin ang pinaniniwalaan nila. Pinanalo na nga ni Pinoy Bakit ang tatanga nyo, mga Dutards kayo? Ang tatanga talaga, Ipinanalo na nga ng Pinoy administration ang kaso, At sinabi nga ng Tatay Digong nyo, yung panalo na yon ay isang pirasong papilang. Kaya ang tatanga nyo talaga.
katrayduran po ang inyong ginagawa. Yung ginagawa ninyo ay pabor sa China. Imbes na ipagtanggol nyo ang inang bayan, pumapabor kayo sa mga hudas na nakikipagsabuatan sa bully na China na magnanakaw ng teritoryo ng Pilipinas. Yan ang mga Dutards na mga panatiko ni Duterte na hanggang ngayon ay wala. Ganyan na po sila. Gloria Constantino, God bless us all. Salamat, Bongbong Sabino Jr. Sino? Sarado di. Ang dami. Sinugod tayo. No? Akala ni Mang Kanor, makakaisa siya sa China. Gusto niya umutang pa sabi ni Contact Lens. Daming utang niyan. Diba? Ilang bang utang ni Duterte sa China? Bilyon-bilyon. Kaya wag niyong isusumbat yung mga COVID vaccine na yan, Yung mga Sinovac na yan. Yung mga face mask na yan, face shield na yan na mga galing sa China. Pinagkakwartahan lang tayo niyan. Wag niyong pagmamalaki mga Dutards, yung mga pogo-pogo na yan. Perwisyo ang dulot niyan. Yung mga reclamation na yan, perwisyo yan. Mga China, yung mga installation sa mga military camp natin. Sipin nyo, mga communication facilities po, mga satellite nasa loob ng military camp. Pati yung pong yung National Grid Corp, yung NGCP, yung mga linya po ng ating kuryente. Transmission, hawak po ng mga Chinese company. Pati yung Malampaya, meron na ring mga, share ang Chinese company dyan. Energy, transmission, kuryente, military installation, communication facilities, mga China po, reclamation, pogo, pastillas scam, ano pa bang gusto nyo? Magnanakaw ng isla, bully, inaano ang ating mga magsasaka. Kulang na lang patayin nila. Bakit kayo mga Pilipino, ganyan pa rin kayo? Tapos sinungaling pa yung ambassador, napakasinungaling. Alam nyo yung Kalayaan Islands po, yung Kalayaan Municipality, dyan sa gitna ng West Philippine Sea, may dyan isang munisipyo. Sakop po yan ng Palawan, yung Kalayaan Island, Kalayaan Municipality. Nagpasa po ng resolusyon yung munisipyo doon. Dinedeklara po na persona non grata yang si Ambassador Huang Silian. Si Buang Silian po, sinabi nung mga taga doon, yung LGU doon. Yung kanilang local government unit. Yung LGU po ng Kalayaan Municipality na sakop ng Palawan, dineklara po na persona non grata, yan si Buang Silya na yan. Ganon, sana. Kasi traidor Tsaka nanloloko, tsaka mayabang po. Mayabang po mas tape. Mayabang. Bastos. Anong dapat gawin sa mga ganyan? Palayasin na sa Pilipinas. At tama nga yung suggestion po ni yung dating advisor ni Marcos. Si Clarita Carlos. Ako, peer ako kahit tao ni Marcos yan, di ba? Kung tama ang sinasabi, di okay. Anong sabi ni Clarita Carlos? Ibaba natin ang level ng relasyon natin sa China. From ambassadorial level, gawin na lang nating charge the affair. Ibig sabihin, mas mababang level na po yun. So, mawawala na sila ng embassy dito. Kung meron man tayong ugnayan, na lang? Charge the affair na lang. Sabihin, mga na lang. Mas mababang uri ng relasyon po yun. Hindi na po yung full diplomatic relationship. Ibababa mo sa level. Kung baga sa kapitbahay, hindi na kita kaibigan. Hindi pa naman tayo magigera, pero na lang, sibil na lang tayo. Kasi walang hiya ka di ba? Kung baga sa kapitbahay mo, ninanakawan mo ako Maganda ang usapan natin, tas magnanakaw ka sa akin. Ano yung gagawin mo sa kapitbahay mo? Didemanda mo siya. Nung dinimanda mo, ayaw pa rin sumunod. Wala na, ibababa mo na ang relasyon mo sa kanya. Hindi pa naman gera. Lang, ibaba ang level ng relasyon. Yung sinasabi ni Clarita Carlos, hindi na po full diplomatic relationship. Wala nang ganon. Wala nang embassy. Na lang, charge the affair. Ano ibig sabihin nun? Meron pa rin silang representative dito for the sake na lang ng mga ibang economics, di ba? Yung mga OFW, gano'n na lang.
pero hindi na full diplomatic relationship. Yun po ang isa sa maganda sanang gawin din ng gobyerno ng Pilipinas. Ipamukha dyan sa China na talagang yung ginagawa nila ay na yan, hindi na yan katanggap-tanggap at talagang kahit po yung ibang mga bansa ay galit sa kanila. Kaya dapat manawagan ng Pilipinas, ilid niya yung alyansa ng mga bansa na may issue sa China na ganyan ang gagawin, sabay-sabay na. Di ba? Pwedeng gawin yun eh. Yan ang magandang mga strategy, hindi yung mga gera-gera daw, di daw kaya ang gera. Mga pangtambay na yan pag-iisip eh. Utak tambay kasi si Duterte, kaya ganyan ang pinapaniwala ng mga DDS eh. Hindi daw kasi kaya sa gera. Sino ba nagsabi kailangan ng gera? Madaming paraan para i-pressure mo yan eh. Di ba? Sabi ni Chris Pulon, mga mukhang pera yung mga kumakampi sa China. Salamat po Chris Pulon. So hanggang dito na lang ang ating vlog. Muli, ito si Kulex Soliman. Mag-share po tayo ng stars kung nakakaluwag-luwag kayo, mga kabunyog, mga kababayan. No? Yung mga nanonood sa Enzo Recto page, sa Bunyog Pagkakaisa YouTube channel, palakasin natin yung YouTube channel natin. Yung mga kakulex natin dyan. No? Mga salamat po sa mga pagbati ninyo. Yung mga nanonood sa YouTube channel, i-follow po natin, i-share po natin, palakasin din natin ang ating YouTube channel, Bunyog Pagkakaisa. Muli ito si Minda Balyes Tagahe, nanonood, salamat po. Boyet Paelmo Sanchez, akala mga bida sa pelikulang gera. Akala kasi nila shooting, acting lang di ba? Parang si Robin Padilla, totoong buhay ito, no? LB David, God bless you, Sir Kulex, and all Bunyog members. Salamat, Ma'am LB, regular kang, Jimmy De Vera, wasak na yung Dolomite Beats ng mga Dutards na pinagmamalaki nila. Parang Dolomite Beats lang, no? Sir Jimmy, no? Eladio Tiempo, good PM po, Sir Kulex. Pinakamatindi po kayo sa lahat. Lalo po kayong pumogi. Salamat. Pare-pares tayong pogi. Muli ito si Kulex Soliman, ang malupit sa katotohanan sa Bunyog Pagkakaisa public page. Tuloy ang laban, mga kabunyog. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.